Hello, Aries. Mid-month of January. Mid-January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Siyempre pa po, mensaheng gabay lamang. Okay, kuha tayo. Anong kailangan marinig ng mga Aries? Mid-January, napakabilis ng panahon. Kailan lang tayo nag-celebrate ng New Year's Eve? Ito na tayo. Mid-January. Aries, anong kailangan yung marinig? Message. Guidance para sa mga taong ito. Mensaheng gabay po. Para sa mga Aries, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward, Aries. Cut natin into 3. Tayo ay live na live ngayon sa ating YT. Medyo nag-struggle ako dito. Dito kasi ang ating camera. Saan tayo nagla-live? Kunin lang po natin yung pinaka-advice. The Ace of Pentacles. Okay. 7 of Swords. Add pa tayo. And the Chariot. Okay. Mid-month ng buwang ito. January 2025. Aries. Maring merong ilang ganap pagdating sa inyong buhay, pamilya. Opo, the Chariot is here. This is about your home sector or about your emotions. Maring merong direksyon. Kung sa mas practical, meron bang pag-travel? Okay, meron kayong 7-7, kita niyo siya. This is about relationship, partnership, or ilang negotiation nyo na may kaugnayan sa pamilya, kapareha, or negosyo. Ayun na. Okay? Or dito matutuon ngayong mid-month ang inyong atensyon. Pagdating sa usaping pamilya, tahanan, it could be about your physical home, or sa ilang miyembro ng pamilya, meron kayong oportunidad na kailangan marahil ay mapaangat dito. Hindi kailangan laliman, maaring yung pinaka-message lang. Ito yung best time, mid-month of January, to spend more quality time kasama ang mahal sa buhay. Okay, lalo pa kung nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng nakalipas na taon, 2024, ay higit kayong naging bestie, okay? So, this time, sana, marahil gano'n lang to. Mapaangat yung opportunity, kasi yung opportunity minsan hindi na papaangat ng ilan. Kasi nga, nauna sa mas practical kung saan tayo pwedeng kumita or merong ma-experience pa. Ito, iba-iba tayo sa paraan na ito. Aries, depende kung saan kayo or paano kayo mag-spend ng time with your loved ones. Or other messages. Merong sorpresa or talagang kusang aangat ng oportunidad na ito. The Ace of Pentacles reverse para sa inyo. Good news about your family, home. Gaano man ito kalaki, kaliit, i-claim na natin ito. Sobrang mag-a-apply ito, guys, kasi itong nagdaang actually kahapon to. By the time na mapanood nyo ito, dumaan na. Kailan ba? Sandali. Oo. Nag-full moon na. Lumaan na si full moon nitong January 13. And it highlighted your 4th house of home. Oo nga. Ayan na, the Chariot. This is about your home and family. So, maaaring merong something dyan na completion. Meron kayong ma-accomplish, ma-achieve. Yes, something will end. Pero dito sa baraha mo, umaangat yung positive naman. Or maybe a reminder, sabi ko ngayong opportunity, marahil kailangan lang dito ng extra TLC, tender loving and care pagdating sa usaping tahanan, pamilya. Okay? Again, it could be one of your family member, meron kayong kailangan ayusin, asikasuhin, or yung oras. Okay? Or tungkol sa tahanan, meron kayong ayusin dyan na sa aking nakikita dito ay aangat. Okay? Aangat ng diskarte, pagiging malikhain nyo, yung on fire na inspirasyon or
inspired action nyo as an Aries para maharap ito. Merong direksyon, merong progreso. May magandang balita akong nakikita rito. Ngayong mid-January. Gusto niya yun. Okay, kahit sa simpleng lang to. Kung hindi mag-apply yung ilang major or big events man, sorpresa, sabi ko nga kusa itong mararamdaman ng ilan sa inyo, maybe a sign na ito na, tayo ay mag-declutter na maglinis, mag-ayos ng mga ilang bagay-bagay. Something will end. Maring meron kayong kailangang i-release na ilang gamit na alam nyo hindi na dapat or dadaan kayo sa talagang for some of you, tayo ay general reading house renovation or meron kayong kailangang kumpunihin, asikasuhin, yung ganon. Okay? The chariot about your family or personal relationship, relatives, dito na po yun lahat. Pero at the end of the day, sabi ko nga, lalo pa kung meron talagang ma-accomplish, ma-achieve na something, kaya naman kalaki kaliit ngayong mid-January, ay mapaangat niyo sana yung time with your loved ones. Yung quality time, have fun at enjoy din pag may time kasama sila. Ito yung umaangat na messages para sa inyo, mid-January 2025, Aries. Hi Taurus, mid-January 2025, mid-month of January 2025. Ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. As usual, hindi ko ito tatamisan pero wag laliman, mensaheng gabay lamang po. Anong kailangan marinig ng mga Taurus ngayong mid-January? Message sa Taurus na nakikinig ngayon. Anong kailangan mong marinig? May umangat, sabi ko ikakat natin to. Nag-start tayo sa Aries na ikat natin sa 3 bago tayo kumuha. Pero hindi natin pipigilan yung mga umaangat. Kusang tumatalon. Taurus, eto na. Uy. Sige. Tingnan natin dito. The Hermit will be straightforward. The Sun, dito pa lang 50-50. Nakuha ata yung energy ko. Sabi ko kasi parang low-key yung energy ko. Sandali. Okay. The Hermit reverse, the Sun, in the 8 of Pentacles. So, 50-50 sa enerhiya. Para sa ilan or at one point, kasi meron pa naman tayong ilang araw or natitirang linggo ng January, may pagka-low-key yung energy. Or, hindi man, maaring sa outside na look nyo, or yung outlook nyo, kung ano yung nakikita ng ibang tao sa inyo, andyan. Present yung enerhiya. Pero, deep inside, mid-January, parang andyan yung sensitivity, or higit kayong gusto nyo na lang munang mapag-isa. Ito pwedeng kusang umaangat na nararamdaman ng ilan sa inyo, or talagang hinihikayat kayo ng baraha, pinapaalalahanan kayo na it's okay to pause, to relax, to do some reflection mid-January, yes po. Ito sa relaxation, sa enjoyment, nandito. Pero depende yan, tanungin ang sarili, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Taurus, sun sign, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Tanungin ang sarili kung saan or sino ang iyong pahinga. 8 of Pentacles kasi dito. Meron kang ilang maaring alalahanin or ilang pinag-aalala when it comes to money or work sector. So, kung kailangan mo nang i-pause ang mga sitwasyon, lalo kung hindi ganun kagaanan ngayon, yes, sumabay, pero wag mo itong bigyan ng diin. Iwas ka sa pressure. Merong dahilan kung bakit merong ilang kabagalan. Okay? Andito yung enerhiya na kung saan pinapaalalahanan ka ng baraha na sana mapaangat mo yung iyong inner child, yung pagiging bata, na parang kang isang naglalaro sa, saan to? Sa ilalim ng haring araw. Tama ba? The Sun kasi ay narito. Kita mo siya. Very positive ang card na ito. So, stay optimistic, Taurus, kung ano man ang pinagdadaanan mo. Meron bang ilang delays or parang ang bagal
nung ilang progress na gusto mong makita sana when it comes to work. The Eight of Pentacles is in reverse. The Hermit, yan yung sinasabi ko. It's okay not to be okay sometimes, Taurus. Lagi mo nga alalahanin that your feelings are valid. Or maybe an indication, yung energy andito pa rin, okay? Sa paraan mo, kung kinakailangan mo na merong someone. The Hermit kasi isa tong ermitanyo. Kung kinakailangan mo ng someone na makakausap, it could be an older person, a mentor, counselor, a guardian, your parents, kahit sino pa man. Alam mong kahit paano ay may dadivert mo yung enerhiya na makasagap ka ng mas positibo, mas light over darkness ito. Okay? Gawin yun. Or maybe a sign to speak up, voice out your feelings. Makakatulong, di ba? Totoo naman. Kapag meron tayong napagsasabihan, na ilalabas natin yung ating saloobin, kahit sa simpleng pagpapayo na pwede nating matanggap, malaking bagay yon. Pero sana, syempre pa, ito ay i-share sa mga taong alam mong totoo. Okay? At nagpapakatotoo sa iyo. Other messages, yung enjoyment na aking na-mention, kasi itong nagdaang full moon, kahapon meron tayong full moon in the sign of Cancer, and that highlighted your third house of transportation, travel, communication. Ayan, sabi ko na sa'yo, communication is the key. Baka makatulong kahit sa simpleng short trips ito, travel with your family, your siblings, or pagdating sa mga bata, kung meron na kayong anak, spend more time kasama sila. Or meron kayong mga pamangkin, ganyan. Maaring makatulong. Yung baka mapaangat niyo dyan yung inyong mga inner child lalo. O yung inyong mga young, or pagiging young at heart. Okay, kasi may pagkaseryoso ako, or meron ako nakikitang ilang alalahanin when it comes to work, na sa true lang ay sabi ko, merong dahilan. Ito ay isang proseso. Gumagalaw ka, huwag ka lang titigil. Unti-unti. Okay, ito yung maangat na messages para sa inyo mid-January 2025, Taurus. Hi, Gemini, mid-January 2025, mid-month of January. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang exact messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Gemini, anong kailangan nyong marinig ngayon? Mensaheng gabay para sa taong nakikinig ngayon. Message. Advice para sa mga Gemini, mid-January. Mid-month, napakabilis ng panahon. Kailan lang nag-celebrate tayo ng bagong taon. Ito na tayo. Mid-January, Gemini. Cut natin to into 3. Tayo po ay live na live. Medyo nag-i-struggle si Moonsha. Live tayo sa YT. Babalikan ko po kayo after nito. Kunin lang natin yung pinaka-advice. The Four of Cups, the Moon, and the Page of Wands. Sige po, parang gusto ko pang kumuha ng isa. Knight of Pentacles. Alam mo, kanina meron akong natagunan, parang si Miss Celine yun, sa ating live. Live na live tayo. At ang mga si Knight of Pentacles, si isang Gemini. O, diba? Na-shoutout pa natin si Miss Celine. Ito na yun. Usaping pera, trabaho, karera, Page of Wands. Dito na lahat, okay? Travel, may movement, may magandang progress. Huwag kayong pangunahan ng pangamba or pag-aalala. The Moon, parang andito yung para sa ilan. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Okay. Mid-January, pinapaalalahanan kayo ng barahan na itong best time para iproseso nyo, or kung kinakailangan, do some reflection or review your finances, especially sa true lang itong nagdaang full moon in Cancer. Kahapon ito, by the time na mapanood nyo, nagdaan na ang full moon in Cancer last January 13, and that highlighted your finances. Opo, sumasang-ayon ng ilang baraha, usually, oo. Kung meron kayong hinintay, okay, o hinihintay,
na progreso o resulta sa pera. Halimbawa, sa mas practical po, kung meron kayong pagkakautang, reversal tayo every time. Gemini, may pagkakautang kayo or meron kayong utang na kailangan harapin. Normal, meron tayong ilang bayarin. Claim na natin, okay, full moon, may ending, may completion, meron kayong ma-achieve, meron kayong matatapos, or meron kayong, matatanggap. I-claim na natin yan. Okay? Merong solusyon. Ito yung pagkakataon na sabi ko nga ito, pag nilayan nyo, the Four of Cups po ay narito. Ayan, pakita natin sa live. Pinag-iisipan yung bawat galawan, pinag-aaralan, lalo pa kung mag-apply po na ito ay may kaugnayan sa pera or sa anumang desisyon, especially if this is something major or big decision when it comes to work or money, especially. Limitless ang mid-month, the Page of Wands. Andito yung enerhiya na maharap, matugunan, magampanan ang ilang obligasyon. Okay. Okay. The Moon, ito yung yes, about money sa mas practical sa work ito. At the same time, this is something na, syempre pa, parang yung security, yung financial security, ito yung nagiging alalahanin ng ilan sa inyo. Okay, mag-alala, merong parating, meron kayong matatanggap, i-claim na natin, gaan naman minsan, parang hindi naging ganoon kagaanan, especially itong mga nakalipas ang ilang sitwasyon. The Moon, alisin yung ilang worry. Expect the unexpected, parang ganoon, kasi umaangat dito yung parang merong transition sa mas positibo. Okay, and once na ito na yung resulta, maharap nyo na yung ilang responsibility or meron kayo talagang matanggap, i-claim na natin yan. Positive possibilities when it comes to money and work. The Page of Wands. Deserve ang relaxation. Enjoy yourself. Ito iba-iba ang paraan ng bawat isa kung paano kayo mag-relax. Mid-month, or sa mga natitirang linggo or araw ng buwang ito, January. Travel, kahit short trips lang ito, it doesn't matter. Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ngayong buwan, why not? Baka meron bang travel goals or travel plans this year na napakaganda? I see long distance rin na travel. Or kahit sa simpleng pag-aayos ng ilang dokumento, travel documents, visa, papers, maaaring meron ilang ganyan. Or may ilang ganap na may connection sa ibang bansa. Hindi man ito physical travel or kung kayo mismo yung magta-travel, it could be connected sa inyong work or sa ilang kapamilya, kapareha. Okay? Andito kasi yung feelings Kaya ko. Hinahanap niyo yung stability, security, yung comfort sa money, sa career, at syempre pa, andyan, ang inyong emosyon na ang ganda. Alisin ang pag-aalalang ito, if ever mag-apply, meron ako nakitang worry or even takot for some of you. Go with the flow, umaandar kayo, may progreso, positive possibilities ang parating, mid-January, mid-month of January 2025, Gemini. Hi Cancer, mid-January, mid-month of January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po, will be straightforward. Cancer, anong kailangan yung marinig ngayon? Mensaheng gabay sa taong nakikinig ngayon. Cancer, message, mid-January, mid-month of January. Guidance advice para sa taong ito. Cancer. Anong kailangan yung marinig? Okay, kahit natin ito. Into 3. Cancer, kunin lang po natin yung pinaka-advice. The World. This one is in reverse. The Two of Pentacles, the Four of Wands. Cancer, Cancer, Cancer. Ayan.
Yung ice parang naiwan pa sa bibig ko. Good morning, guys. Time check, mag-aalas 6 na ng umaga. Live na live po tayo sa YT. At nagkakape si Moonchild. Iced coffee. May share lang. Hindi, Cancer. Bilang Cancer din si Moonchild, I have my sun sign in Cancer. The Two of Pentacles ay narito. Para bang pumasok ang bagong taon, andyan ang ilang priority nyo when it comes to work, family, nagbabalanse kayo kung paano nyo parehong maibalanse sana ang ilang obligasyon na ito sa pamilya, tahanan na hindi ganun madali. Lalo pa kung kayo yung mga halimbawa, working parents or provider talaga, provider, may ilang obligation. Hindi lang pang tahanan, pampamilya, pang trabaho, pero pang sports pa. Ayan. Hindi madali. Parang nagjo-juggling kayo. Nagiging multitasker kayo sa ilang kailangan yung harapin. Okay? Pero balance is the key. I see with your coins na dito umaangat naman yung energy para magkampanan, mas settle ang ilang sitwasyon when it comes to work, money, yes po. I-claim na natin to, guys. Agad-agad, tanggapin na natin the Four of Wands. Merong celebration. The world reverse. Kahit pa yan ay in reverse, umiikot ang mundo. Umiikot. The world or the universe rather. Aayon sa inyo ang pagkakataon. Timing. Timing is everything or malapit na. Malapit na. Kahit pa sa pakiramdam mo malayo pa, I see dito na meron kayong mako-complete, matatapos. Meron kayong masisettle as I've mentioned na napakaganda. Okay. Kahit pa hindi perfect, maaring naramdaman nyo na yung ilang delays or glitch or ngayon pa lang nararamdaman pa rin na parang ang bagal Moonchild. Paano na yung celebration? Parang wala naman. Meron po. Merong dahilan kung bakit nagkakaroon ng ilang kabagalan. Lagi mo lang iisipan, Cancer, na sa huli, para rin yan sa'yo. Sa iyong higit na ikabubuti. Parang malabo, no? Pero, ang importante ay gumagalaw ka. Okay? Ang importante, merong progreso, may nangyayari. Hindi mo pa man yan ma-realize, pero meron tayong nakikitang fruition. May completion, may recognition, or kahit sa simpleng appreciation. Panatilihin yung pag-angat sana ng enerhiya at determinasyon, inspirasyon na ito'y magampanan. Para tuluyan kayong makapag-move forward or talagang totally ay patuloy sa pag-level up ang inyong buhay, pera, karera, pamilya, andito po yan lahat. Huwag niyong pagdududahan ang inyong mga kakayanan. Okay? Tuloy ang laban. Kumbaga. Okay. I am getting a message dito. Ito hindi kailangan mag-apply agad. Cancer, for some of you, maaaring umangat yung ilang differences na may kaugnayan sa pamilya, tahanan. Kasi dito nag-a-apply or trabaho. Normal, humaharap tayo sa minsan hindi nagkakasabay kasi ang bawat isa ay magkakaiba. Kahit sa simpleng perception o paniniwala. Hindi madali. Lalo pa kung pangunahan tayo dito ng, alam mo yun, ang dami mo nang iniisip sa tahanan, sa trabaho, tapos meron pang sisingit na hindi ganun kadali. Na kahit sa simpleng opinion, mapanakit. Parang ganun. At dito baka merong parang nagiging demanding or dito may ilang demands si boss sa work or itong ilang katrabaho mo. So, hinga. Ang sagot dito ay hinga ng malalim. Inhale, exhale, hindi nyo kailangan itong madaliin. Parang message kay Moonchild to. Parang naramdaman ko lang ito. Lately, hindi. Kailangan, kung kinakailangan, ay pag-aralan muna ang isang sitwasyon bago kayo mag-react para iwas dito sa ilang tensyon or worse ay conflict na ayaw natin. For some of you, the world kasi ay in reverse. Parang lalo pa, baka bumaliktad ang ilang sitwasyon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay dito magkaroon ng ilang imbalance.
Okay, na hindi madali. Pero aking ulitin, maisisettle ito. Everything is temporary. Just don't rush things. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Okay? Etong nagdaan full moon, guys, kailangan kong maiwan ito astrologically. Meron tayong full moon last January 13 in your sign, Cancer. Full moon, this is all about endings for a new beginning. Yes po, the world ay narito. Ito yung na-mention ko na completion. Meron kayong completion, conclusion, kahit sa simpleng realization, meron kayong magtatapos, magtatapos. Merong fruition, may resulta. Gaano man kalaki, kaliit, may celebrate. Meron ko isi-celebrate. Ito yung kiklaim na natin. Okay? Especially when it comes to work, family, or talagang meron kayong ma-encounter ngayong sa mas practical mid-month of January celebration. Event, party, could be about business or family, or even wedding. Meron ba? Para sa ilan, hindi kailangan mag-apply when it comes to relationship, maaring makatanggap ng marriage or love proposal. Parang ang dami ng ganap, moonchild, biglang may pa-love. Baka dito mag-apply yung unexpected. It could be a surprise for some of you. Okay, maganda. Pero parang ang daming pwedeng ihain sa inyo ng the world or the universe rather bago pa man pumasok ang Pebrero. Pero hinay lang, kalma lang, isa-isa lang. Don't be too hard sa iyong sarili. Ngayong mid-January 2025 para sa inyo, Cancer. Hi, Leo, mid-January, mid-month of January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward. Leo, anong kailangan niyong marinig ngayon? Mid-month of January 2025 para sa mga Leo. Anong kailangan mensahe ang dapat marinig nito sa taong nakikinig ngayon? Message po. Leo advice para sa kanila mid-January, mid-month of January. Leo, cut natin to into 3 para sa inyo. Tayo po ay live na live sa YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Kunin lang natin yung pinaka-advice. The 6 of Wands reverse, Wheel of Fortune, 4 of Pentacles, reverse. Ayan, excuse me po. Ano may bumabara pa? Sandali. Guys, Leo. The Wheel of Fortune, tinapos tayo dito. Nasa inyo ang alas. Ang alas saan? Lalo pa sa usaping trabaho, pera, pamilya. Wheel of Fortune. Merong good luck, good fortune. Pero this is something, guys, along with your other cards, 6 of Wands reverse, 4 of Pentacles, mid-January, mid-month of January 2025. Leo, maaring this is something low-key, private. I mean, claim na natin, na meron talagang something positive, good news pagdating especially sa inyong ginagawa, karera, pera, yung financial security na hinahangad ng lahat, ay dito po yun. Pero maaring tahimik nyo lang itong i-celebrate, tahimik nyo itong damahin, or maybe a reminder sa mas practical to celebrate your small wins, Leo. Gaano man ito kalaki, kaliit, kabongga, sa reality, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Pero minsan, kailangan mo lang din i-recognize daw itong patuloy na iyong nalalagpasan, kinakaya na laban sa buhay. Meron kang solid na pundasyon na nagagawa, na bubuo. Kahit ngayon pa lang nagsisimula ang ilan sa inyo, merong progress. Meron kayong makukomplete, may completion, recognition, or kahit sa simpleng appreciation ito sa ilang tao sa inyong paligid. This is something fulfilling sa feeling, guys, kasi something ito na paghihirapan. Yes po.
Okay? Pero andito yung powerful. Mid-January 2025, may something maganda tayong nakikita, walang katamis-tamis. Lalo pa kung alam niyo naman sa inyong mga sarili na nagsisikap lang din kayo para makumpleto ang ilang sitwasyon. May pag-angat ng inyong mga imahe, ng inyong mga public image. Higit kayo magiging inspirasyon, reversal ang energy, or kayo itong higit na may inspired palalo para maharap at matugunan ang ilang pangangailangan sa inyong buhay, mapatrabaho man, or pamilya, pera, andito na yon lahat. Okay, especially right now si Mars, si Mare, the planet of energy is currently, actually lumipat na siya moonshag. But biglang naisip ko agad kasi matagal nagstay si Mars sa inyong sign, mekos si moonshag. Right now nasa Cancer na siya, pero still, andyan ang enerhiya para binibigyan kayo ng enerhiya. Although naka-retrograde si Mars right now, pero dumaan kayo dito. Okay? Umangat. Or sana napaangat nyo yung enerhiya nitong mga nakalipas na buwan. Especially nitong bago matapos ang taon ng 2024. Kung meron kayong naihain dyan, na i-showcase nyo ang inyong mga talento sa showtime. And then, na ipamalas nyo ang inyong mga natural na kakayanan, abilidad. Ito na. Maaring para sa ilan, tayo po ay general reading, sumalubong na ang good luck, good news na ito pagdating sa inyong buhay, karera, lalo pa. Okay? Meron akong support na nakikita. Kahit pa para sa ilan, parang ang hirap itong madama. Ngayon, kasi aking ulitin, Mars is currently in retrograde, so parang natutulog siya. Hindi siya ganun kagaan yung flow, kaya marahil 6 of Wands reverse. May pagka-low-key, aking na-mention, pero bibigyan ka pa rin ng sapat na kakayanan, enerhiya ni Mare, ni Planet Mars para maipanalo mo ang laban na ito sa iyong buhay, trabaho, or sitwasyon na kinakaharap. Meron kang sapat na enerhiya. Yun naman yung maganda. Okay? Or maybe a reminder to stay positive, stay motivated and inspired sa iyong ginagawa. I see support. Hindi kayo dito nag-iisa. Kaya naman, maganda yung flow ng ilang sitwasyon. Maybe, kailangan lang paangatin minsan ng ating bosses. Kailangan nyo lang din mag-approach kung ano yung kailangan. Kahit sa simpleng pagpapayo, meron po. I see win-win situation. Diyan pa lang, Wheel of Fortune. Tinapos na tayo. Merong magandang posibilidad. Nasa inyo ang alas. Focus lang din. Focus, eyes on the prize. Walang imposible na yan ay inyong makamit ngayong mid-January, mid-month of January 2025, Leo. Hi Virgo, mid-January, mid-month of January 2025. Ito na po, ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para sa bagong, hindi to bago. Iniisip ko weekly. Mid-January tayo. Gisingin si Moonchild dahil maaga pa. Nagkakape pa rin tayo. Pero ito na. Virgo, mid-January 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message? Guidance para sa mga Virgo. Will be straightforward po. Sa taong nakikinig ngayon, Virgo, anong kailangan mong mensaheng gabay na marinig? Virgo. Cut natin to into 3. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Kunin lang po natin itong pinaka-exact advice. 4 of Pentacles. 4 and 4. 4 of Wands. And the Death card. Hindi po kailangan katakutan, laliman. Actually, igitna natin si the Death card. Along with your other cards dito, mid-January, maaaring makaramdam kayo ng ilang changes. Okay? Dadaan kayo sa transitions, transformation, pagdating saan ito. Umaangat dito ang usaping 4.
pamilya, pera, relasyon, andito na po lahat. Something big or major event or something na someone na malapit sa inyong puso ay parang meron pong celebration. Wala dito sa aking ilang na-mention, gaano man kalaki kaliit itong celebration na ito, pero meron akong nakikitang celebration, kasiyahan. Kasi i-claim na natin na meron kayong maisa sa katuparan. Yes po, hindi kailangan katakutan, laliman yung the death card. Parang sa F4 lang ito. Kanina pa ako kanta ng F4, yung mga song doon. LSS Moonchild, throwback. Anyway, the death card ni Dao Mingsu. Meron itong, along with your other cards, okay, positive possibilities yung aking nakikita. Merong magtatapos, merong matatapos, merong makukumpleto, meron kayong ma-achieve. Sobrang mag-a-apply ito. Kung aking i-relate lang naman astrologically, itong nagdaang full moon in the sign of Cancer that highlighted your 11th house of hopes, your wishes, your goals. Maaring ito ay something na nilook forward na ng ilan sa inyo or nilook forward na hinihintay na or kung hindi man at parang nagkaroon ng katagalan sa part na ito yung resulta na may kaalawanan na sana. Merong improvement po tayong nakikita pagdating sa pera, pamilya, may kasiyahan, may pag-spark. It could be unexpected for some of you. The death card, ito yung mga hindi rin natin pwedeng asahan, wala tayong control. Pero i-claim natin, okay? Na merong, yes, something will end to make room for something new. New beginnings, new opportunity, new positive possibilities sa inyong buhay. Ang ganda. Kahit pa, sabi nga nila, yung mga katapusan, minsan hindi siya madali. Pero lagi mong tatandaan, ito ay merong biyaya. Okay, meron at merong dahilan. At sa huli, maaring mapangiti ka na lang. Okay? Ay, ito pala yun. Ito pala yung dahilan na yun sa huli, kahit hindi mo pa maunawaan minsan ang pinagdadaanan or inihahain sa'yo ng universe, sa huli, para rin po yan sa iyong higit na ikabubuti. Okay? Or kung sa mas practical tayo, meron bang celebration sa family? 4-4 yung umaangat dito or anything. Kasi sa 11th house, ang lawak din po. Diyan pumapasok ang ilang connection nyo. Friendship, your circle of friends, or kung meron kayong groups, maaring merong kasiyahan, or merong party invites kayong matanggap, or it could be about pleasure, or for work, your business. May magaganda pong posibilidad sa part na yan. I-claim na natin, sabay lang sa agos ng buhay, at yung comfort, yung stability, yung tatag, okay? Andito, kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang hirap, Moonchild, panghawakan ng ilang sitwasyon, malalagpasan, everything is temporary, nothing is yet set in stone, the death card is here, lilipas yan, lalo pa sa mga pagkakataon na hindi okay or nagiging madali ang ilang sitwasyon, magiging maalwan, makakamit mo yung comfort and yung peace na deserve mo. Ito yung umaangat mid-month of January 2025 para sa inyo, Virgo. Hi Libra, mid-month of January 2025, mid-January 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra. Sa taong maaaring makapakinig nito, anong kailangan yung marinig? Message. Guidance advice para sa mga Libra mid-January, mid-month of January. Guidance po para sa mga taong ito. Okay, cut natin into 3, Libra. Kunin lang po natin yung pinaka-advice para sa inyo. The 3 of Cups, reverse, urong natin. Medyo nag-i-struggle si Moonchild kasi tayo ay live na live sa ating YT and dito ang camera. 3, 5 of Cups, both are in reverse. King of Pentacles.
Hindi ibig sabihin para sa ilan na kapapasok lang. I mean, ngayon lang nakakapakinig kay Moonchild. Kung meron man pong nakabaliktad na baraha, hindi po ibig sabihin agad ay hindi na okay. Actually, ano yan? Eto na. Meron ako nakikita ditong pagbawi. Pagbawi, merong makakabawi, merong mabubuhayan ng enerhiya, merong makakapag-move on, so you can totally move forward sa iyong buhay, especially karera, relasyon, ilang connection, the Three of Cups. Focus kayo sa inyong mga goal, sa inyong mga gusto pang marating, makamit ngayong mid-January. At hindi kayo magpapa-apekto dito sa ilang maaring, ito kung ngayon pa lang mag-a-apply or nag-apply na, kumbaga nakarelate na, mag-resonate na yung ilang tension, especially pagdating sa communication sa ilang tao sa inyong buhay, pamilya, ayan o. Pamilya, trabaho, andito yung lahat. Or ilang connection, Three of Cups, your friendship, your circle of friends, or ilang malapit sa inyong buhay. Kung mag-apply na yan, ito na, mid-January, move on na ang lahat. Or maybe a reminder na sana wag mong pahintulutan ng sarili na ma-stuck sa part na yan. Or kung ngayon pa lang mag-a-apply, mid-January yun, a reminder, okay, everything is temporary guys, lilipas yan. Focus kayo, divert your energy saan? King of Pentacles. Sa kung saan kayo higit na mag-grow. Kung saan kayo pwedeng merong benefits. Ayun. Hindi sa naghihintay tayo palagi ng benepisyo. Pero syempre naman dapat meron ditong give and take. Kung saan pwede nyong mapaangat ang inyong sarili at makamit yung financial security or stability na deserve ninyo. Eyes on the prize. Oo, ayaw naman natin manatili or ma-stock up sa situation na hindi ganun kagaanan. Aking ulitan, malalagpasan, meron tayong nakikita dito ang pagpapatawad, reversal tayo. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Meron nang mapapalampas ito, malalagpasan nyo ito. Everything is temporary. Okay? King of Pentacles, focus kayo, concentrate kayo sa mga magaganda. Kung saan merong magandang resulta, merong bunga. Ito sobrang mag-a-apply. Itong nagdaang January 13 full moon in the sign of Cancer that highlighted your 10th house of career. King of Pentacles ay narito, may pag-level up akong nakikita pagdating sa inyong karera. Maging ano pa man yan, gaano man kalaki kaliit, may achievements, nakikitaan ng inyong galing, lalo pa kung i-divert nyo dito ang energy, yung inyong mga kakayanan, papaangatin, yung positibong mindset na meron man tayong pinagdadaanan personally sa buhay, relasyon, pamilya, kaibigan, hindi nyo dadalhin ito sa trabaho. Magpa-focus kayo para meron kayong ma-achieve at dito kayo po ay marirewardan. Opo, merong something positive. No matter what your employment status, kung nasa isang kumpanya man kayo or mga self-employed, it could be about your boss, a client. Ang ganda. Mapupuri kayo kahit sa simpleng recognition or appreciation kasi nakikita nila yung focus nyo. Okay? Ay yung sense of responsibility sa inyong ginagawa. You've been working hard kasi. At nagiging, ayun, sa aking sasabihin, smart kayo, matalino kayo, focus kayo. Maybe yun yung kailangan yung mapaangat. At huwag kayong magpa-apekto. Iwas kayo sa ilang stress, sa ilang pressure, or nega sa paligid. Eyes on the prize. Meron kayong makakompleto. For some of you, it could be unexpected. Maaring along the way, parang sandali, meron palang reward ito. Meron palang something bonus na ang ganda. Kung ang ilan sa inyo ay naghahanap ng trabaho or maghahanap ng trabaho mid-January, huwag niyong pagdudahan ng inyong kakayanan. Kayo ay makikita, mapupuna, mapakikinggan kayo. Okay? Kailangan lang aking uulitin, mapaangat ang inyong mga natural na kakayanan. Matalino kayo, meron kayong lakas. Andito yung leadership role nyo or pagiging leader life nyo. Ngayon,
mid-January, mid-month of January 2025 para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio, mid-January, mid-month of January 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice para sa inyo. Ngayong mid-January, para sa mga Scorpio, anong kailangan niyong marinig? Mensaheng gabay lang po, message. Guidance, advice para sa mga taong ito. Ay, gusto ko sanang ikat, pero may umangat na, add na lang tayo. Ayun na. Usa silang umaangat. From Aries, ay sa ilang unang na simulan nating sign, na ikat natin, pero hindi po natin pipigilan yung mga kusang bumabagsak. The Five of Wands, the Knight of Swords ay narito. Sige po. Add tayo. Scorpio, ayan na. Mid-month of January, isa-isay natin. The Five of Wands is here. Knight of Swords, the Hierophant Reverse, and the Six of Pentacles. Okay, so may panlalaban. May ilang laban, I will be honest. Ilang laban sa buhay. Maaaring ito yung ilang laban na tahimik nyong kinakaya, nilalagpasan, lalo pa para sa usaping pera, buhay, karera, pamilya. Umaangat dito yung sense of responsibility na kailangan meron kayong mai-provide, maibigay, na ang ganda. You are being selfless, kumbaga. Parang yung unconditional love, andito, parang hindi lang para sa sarili, pang sports pa, parang ganun. Yung energy na lalaban. Para dito, ito, hindi kailangan mag-apply. Pero just only take what resonate. Tayo po general reading. May ilang tension ako nakikita pagdating sa trabaho. Or sa ilang, kung saan kayo higit na nag-iiwan ng enerhiya ngayon. Sa akin na-mention, pera. Or ilang tao na malapit sa inyong puso. Okay, parang hindi nagiging or hindi nagkakaroon ng imbalance yung approach. Hindi nagiging conservative. Bagkus ay minsan nasosobrahan. Kahit sa simpleng pakikipag-usap ito, pagdating sa komunikasyon, minsan nasosobrahan tayo, lalo pa kung napapangunahan ng emosyon. Reversal po ang energy moonchild, pwede itong mag-apply sa iyo mismo again or sa ilang taong ito sa iyong buhay. Pakita natin sa live, tayo po ay live na live. Sa ating OIT, may ilang laban guys. Or minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Focus guys. Okay, sa inyong mga nais pang gawin, nais puntahan. May travel ako nakikita for some of you. Or kung ano man itong ginagawa nyo sa trabaho, halimbawa, or kung kayo mga estudyante, may tatapusin, tinatapos, inilalaban ng tahimik. Sa part na ito, lalo pa kung mag-apply na meron talagang tensyon, sa ilang ganap na ito, sabi ko nga kahit sa mga sarili nyong intensyon, the Hierophant is here. Meron kayong gabay, meron kayong suporta. Could be someone older, someone na malapit sa inyo, a mentor, a boss. Minsan kailangan lang ding marinig ang inyong boses. Okay? Kailangan nyo lang din mapaangat kung ano yung nasa sa loob nyo. Wala namang masama ang magsalita or magtanong din kung kinakailangan. Para rin dito sa mas comfort at mas merong peace of mind na deserve nyo, Scorpio. Okay. Or sa mas practical, may pagka-busy, productive pa rin. Mid-January ang aangat. May ilang pangangailangan. Parang higit kayong hahanapin dito. Ito yung laban nyo. Parang maraming ihahain si boss sa inyong mga lamesa na kailangan yung tapusin. Medyo may pagka-heavy yung duty nyo this time. Na ang ganda. So, andyan lang yung blessing of work. Pero huwag niyong kakalimutan, parang ano ito,
You just have to balance practicality. Parang sa monology to yung balance practicality and spirituality. Kalma, pahinga rin pag may time. Baka ang gabay kailangan itaas to sa kanya. Lalo kung meron kayong ilang laban na parang ang hirap pang hawakan, patuloy na samahan ng dasal. Siyempre pa, alam naman natin how powerful ang prayer. Okay, may support. Kung dito support, reversal ang energy guys. Kayo tong susuporta o merong suporta kayong matatanggap mula sa pamilya, sa trabaho. Hindi kayo nag-iisa. Merong i-offer sa inyo ang universe na siyang pwedeng makatulong para makatungo kayo dito sa gusto nyong resulta na makita at malagpasan ng ilang laban na inyong pinaglalaban. Yung tahimik na laban na tanging kayo ang nakakaalam. Andito, patuloy nyong maibibigay ang pangangailangan, masisettle ang ilang bayarin, okay, or merong chance pa rin para sa inyo upang mai-provide itong ilang needs. Ayan, yung pagiging generous nyo ay aangat ngayong mid-January. I-claim na natin yan. Yung comfort, yung security and stability pagdating sa usaping pera, trabaho, karera, para sa inyo mid-January 2025, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-month of January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Sagittarius. Anong kailangan yung marinig? Mid-January. Sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan mong gabay na marinig? Message? Sagittarius, advice para sa mga taong ito. Mid-January. Ang bilis ng panahon, mid-month na tayo guys. Napapasok lang ng bagong taon, andito na tayo. Kalagitnaan na agad. Cut natin into 3, Sagittarius. Kunin lang po natin yung pinaka-advice para sa inyo. The 8 of Swords. 8 and 7 of Swords, reverse. 9 of Pentacles. Sige po, add pa ako isa. Urong natin, tayo pa live na live sa ating YT, kaya medyo struggle yung space. Andito ang camera, tanungan session, the King of Wands. Reverse. Sagittarius, very optimistic sign kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize, pero syempre, tao lang din tayo, minsan, napanghihinaan ng kalooban. Minsan, ang hirap maniwala sa positibo, pero pinapaalalahanan ka dito ng baraha, Sagittarius, na sana tulungan ng sarili na mapanatili at mapaangat ang iyong positivity. Okay? Lalo na sa mga panahon o pagkakataon na parang meron kayo ditong kailangan kaharapin or meron kayong kailangang buuin desisyon when it comes to your money or work, career. It could be a major or big decision. That's 8 and 7 of Swords. Pangatan yung diskarte, yung matatalino yung approach. Parang meron ilang changes. Pero parang hindi nagiging klaro pa. Changes, transitions, transformation kayong pwedeng pagdaanan. Mid-January, ilang pagbabago ito na gusto nyo sanang patunguhan or kusang ihahain sa inyo ng universe. Okay. Why I'm getting a message dito? For some of you, wala naman talaga tayong control. Kung saan ba talaga. Control kung ano yung pwedeng mangyari, kung ano yung ganap. May ilang changes, reversal, maaaring sabi ko nga, pusa itong iparamdam sa inyo ng universe or talagang kayo yung magpapaangat. Ganun lang naman yan. Wala tayong control kung ano yung pwedeng ihain sa atin, pero meron kang control daw, Sagittarius, kung paano mo ito pangahawakan, kung paano ka mag-react, kung paano mo i-handle ang ilang sitwasyon. Pagdating sa usaping pera, if ever, 9 of Pentacles, reverse. Parang dito ang focus ng ilan, diskarte ang kailangan, or
may ilang obligations, responsibility pagdating sa usaping pera. Ito yung resulta na something na magmumula sa inyong patuloy na pinagsisikapan, pinaghihirapan. Sobrang mag-a-apply ito guys, itong nagdaang full moon last January 13, it highlighted your 8th house of finances. Kung aking i-apply lang naman, this is about other people's money. Okay? Maring nandito yung focus kung saan parang merong ilang extra, halimbawa, extra payment, extra bills, parang puro palabas ang ilang sitwasyon, Moonchild. Pero again, 8th house is about po other people's money. So, meron at merong solusyon, meron at merong support, meron at merong papasok na pera. Minsan, kailangan buksan lang ang mga mata, the 8 of Swords, kita mo nakapiring siya dito. Yung diskarte, the 7 of Swords, basta nasa wasto kayo. Sa 8th house, napakalawak. The King of Wands ay narito. Someone nakatataas or someone na may kakayanan. Actually, sa 8th house, pwede dyan pumasok. Pwede, if ever kailangan talaga, nangangailangan ng ilan, may pagkakulang, or meron kayong kailangang tugunan, financially speaking, dyan po pumapasok ang paglo-loan sa bangko. Hindi po isang financial advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo, pero dyan po yung pumapasok. Or even pagdating King of Wands, pagdating sa gobyerno, may suporta, may paayuda. Minsan kailangan lang sasamahan ng diskarte. Okay? Or other messages. Moonchild, okay naman ako. Patuloy na maganda yung flow ng money. Sagittarius, maganda. Hindi nyo pa man yan ma-realize, okay? Kasi very positive sign kayo eh. Pero sabi ko nga, ano ba yan, Moonchild? Siyempre, tao lang tayo, wala namang perfect situation. Naghang tuloy ako doon. Okay naman ang lahat, no? Maganda yung flow. Maybe a sign, a reminder. Ito yung best time to do review. Kung sobra-sobra talaga, minsan may tendency dyan. Baka hindi nyo nakikita yung tuwid. Baka palabas kayo ng palabas ng money. Kaka-Shopee. Gano'n. Papaangatin yung tamang balance kung paano nyo raw po pangahawakan ng inyong money. Yung tamang responsibility na walang pagkakulang or pagkasobra. Or kung sobra-sobra talaga, Moonchild, baka naman. Charot. Hindi. This is the time, best time to consult a financial advisor. Kung nanaisin lang naman, 9 of Pentacles, andito po, great sign dito, kahit pa yan ay in reverse, na merong result. Meron at merong solusyon sa inyong pinagdadaanan. Sapat na tiwala, patuloy na pag-angat ng pagtitiwala na ang anumang pinagdadaanan nyo ay inyong malalagpasan para sa mas positibo na outcome. Ito yung umangat para sa inyo ngayong mid-month of January 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-month of January 2025, mid-January 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po, Capricorn. Anong kailangan nyong marinig ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga Capricorn right now? Mid-January. Message po. Para sa mga Capricorn, mid-month of January. Guidance, advice para sa mga taong ito. Capricorn, sa taong nakikinig ngayon, Capricorn, advice na kailangan marinig ng taong ito. Okay? Kahit po natin ito into 3. This time, kunin lang natin yung pinaka-exact advice. Will be straightforward. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo guys, maya-maya. Kunin lang natin yung pinaka-salita. The Chariot, this one is in reverse. The Moon is here. 6 of Cups, reverse. Capricorn. The Moon, the Chariot, the 6 of Cups. Umaangat dito ang iyong relationship, partnership, sector, family. Andito na lahat. Ito ipapasok ko agad astrologically kasi itong nagdaang July. Bakit July? Kasi umaangat dito ang Cancer energy, but anyway, regardless sa sign,
nitong nagdaang January. Ang bilis-bilis mo masyado tayong futuristic. January 13. Yes po, meron tayong nagdaang full moon in the sign of Cancer. Umaangat dito ang Cancer energy sa inyong reading, Capricorn, and that highlighted your 7th house of relationship. 7. This is about your relationship, partnership, or family. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Pero maaaring meron ilang ganap sa pamilya or kapareha. Or ito, reversal ang energy. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. The 6 of Cups ay narito. The Moon, this is about your roots, your family, your tradition, or kung sino ka growing up. Anything, someone from the past or from your past ay maaaring merong umangat, merong pagbabalik, may pagbabalik loob, merong magbabalik. It could be unexpected or a surprise. Parang maliligaw ito. Mapupunta sa bahay mo. The Chariot ay narito. Ay, parang meron ditong magbabalik tanaw kahit sa simpleng pakiramdam. Again, reversal ang enerhiya. I see na medyo may pagkamalalim, also magical ang sitwasyon. Bilang andito pa rin tayo guys sa inyong season, happy birthday Capricorn. Saan ba tayo? Saan na tayo? Paano na to? Kamusta ang inyong mga birthday? Sana okay at naging masaya ang lahat. Andito, umaangat po ang selebrasyon kahit sa mga, or maybe a reminder, ito yung reminder para sa inyo na deserve nyo ang maging masaya. Ano man ang pinagdadaanan, nagkakaroon man minsan ng pagkaligaw, or merong nanliligaw, or merong minsan nakakaramdam tayo ng kabagalan sa progreso, or para bang ang bagal ng ilang sitwasyon, kabagalan. Speaking of kabagalan, walang energy, may pagka-low-key, walang fuel. Si Mars right now, astrologically Capricorn, is still currently in retrograde phase. So, Mars is the planet of energy, action. Kapag siya ay in retrograde phase, tulog siya. Hindi ganun kaganda yung flow. Kailangan ng enerhiya, kailangan ng gasolina. Ayan. The Chariot Kelesa ito, sasakyan. So, maybe a reminder, okay, na lalo pa nasa iyong 7th house of relationship rin ito. Take it easy pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon. Huwag kayo magmamadali sa bawat aksyon, especially if this is something big or major decision. Pag ninilay-nilayan, if in a relationship, magkasama nyo itong i-work out, okay? Or andyan pa rin yung init. Mars is still Mars kahit patulog yan. Andyan yung init. Okay? Meron pang paglilipat, may pag-move, may travel din ako nakita, may changes, may ilang transition. Okay, something exciting, may pagkamalalim, more on relationship ang nagbibigay diin pagdating sa inyong mga Capricorn ngayon, mid-month. Okay? Meron ba kayong bagong plano or pinaplano? Maganda. Okay, wag lang kayong maiinap, magmamadali sa bawat aksyon na ito. Work out on your partnership, pag-aaralan, pagninilay-nilayan ng mga bagay-bagay. Yan lang naman. Andito ang puso, ang emosyon. Hindi kayo nag-iisa. Pero kung kailangan nyo munang mag-pause, magpagasolina mo muna. Ayan o, magpagasolina muna, magpahinga, gawin yun. Nang walang pag-iimbot, walang pagmamadali or pagkainip. Damahin kung anong kailangang damahin. Meron akong reconnection, reunion, renewal na nakikita, rebirth. Parang babalik kayo or meron kahit sa simpleng pananaw, pagbabalik tanaw, pagninilay-nilay mula sa nakalipas. Na ang ganda. Ito yung umaangat na messages para sa inyo mid-month of January 2025 para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, mid-January, mid-month of January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Aquarius.
Mid-January sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan yung marinig? Message? Mensaheng gabay para sa mga Aquarius. Mid-January 2025. Advice po. Advice na kailangan marinig ng mga taong ito. Okay, cut natin ito into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-message. Will be straightforward. Hopefully, minsan talaga. Maraming nais iwan ng baraha. Kunin natin to. The Ace of Wands. Reverse. The Six of Cups. Reverse. The Queen of Pentacles. Reverse. 9. 6 and 9. So, lahat sila is in reverse. Hindi po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Actually, meron ako nakikitang panlalaban. Merong susubok ulit. Saan? Susubok ulit mula sa pagsubok ng buhay. Hindi susukuan. Maybe, yun yung pinaka-mensahe na ngayon pa lang ay kailangan marinig ng ilan sa inyo. Just only take what resonate po. Tayo ay general reading. Umaangat dito ang inyong pagiging provider. Yung sense of responsibility and purpose, narito po. Minsan lang napapanghinaan tayo. May pagka-low-key sa energy. Normal, it could be physically, mentally, emotionally. Hindi nagiging handa ang ating mga sarili. Kung kailangan mo munang mag-recharge, magpahinga, gawin yon. Deserve yon. Okay? Bago tayo manlaban ulit. Bago tayo sumubok ulit. It's okay to pause. Yung pinaka-message natin, Aquarius. It's okay to step back. Paano nga naman natin, mapapaangat itong mga gusto pa nating marating, makuha na resulta. 9 of Pentacles ay narito. Kung tayo pala ay pagod na mismo. Kung kailangan pala natin muna ng sapat na enerhiya para magampanan pa natin lalo yung mga responsibilidad na ito. Okay? Huwag kayong, masyadong hard sa inyong mga sarili. Pause rin, recharge your energy pag may time pahinga. Other messages, kung hindi yan mag-reply, mag-apply, Aquarius. Okay. Sabi ko nga, merong susubok ulit mula sa ilang, I will be honest, maaaring ito yung ilang hindi ganun kagaanan na napagdaanan nyo. Maaaring ito yung ilang imperfections, imbalances, wala namang perfect, or ilang unfinished business. Pwede itong mag-apply, pwede. General reading tayo guys. Depende kung saan kayo higit na naglalaan ng priority. Pwedeng sa work or pera, relasyon. Andito yung lahat. Pero kung meron kayong halimbawa na pornadang proyekto sa trabaho, somehow parang feeling nyo hindi na ito magagawan pa ng paraan. Or wala nang laban. Pinapaalalahanan ka ng baraha, meron pa. Sabi ko nga, susubok kayo ulit. Or matagal nyo na itong pinaglalaanan ng enerhiya. Kumbaga, parang hinihintay nyo na lang ang resulta. Yes po. Ano yan? Claim natin, ito na sa resulta, si 9 of Pentacles. Matatanggap nyo ang kasapatan. Meron tayong nakikitang fruition. Meron kayong ma-achieve. Meron kayong marireceive. It could be unexpected for some of you. Kung ano naman to, halimbawa, ito yung ilang plano nyo na, yung ilang plans nyo na parang hindi na natupad-tupad. Yung ilang plano na parang hindi na nangyari. Yung ilang lakad, yung ilang beses nang napornada, andito po, maisa sa katuparan na mid-January, i-claim na natin yan. It could be sudden, unexpected, surprise, bilang papasok na kayo. Saan? Sa ate, dito na. Aquarius season, malapit na ang inyong birthday season, guys. Manlalaban kayo. Susubok at susubok. Reversal tayo every time. Reversal yung energy, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Na-happy ako. Nakangiti lang si Moonchild. Itong ilang hinihintay nyo, lalo pa kung natagalan. At parang pinag-alayan nyo na kasi ng enerhiya ito eh. Parang nanghihina na ang ilan sa tagal. Or parang nagiging hopeless na yung iba sa inyo.
Guys, huwag niyong sukuan. Panghawakan niyo yan. May bagong simula akong nakikita. May fruition, may resulta. May magandang outcome. Merong support akong nakikita. Lalo pa, pagdating sa pera. Eto tayo. Yung another reminder, yung aking na-mention na outcome, yung resulta guys, ang tanging may iwan lamang po ng baraha every time. Maaring ito lamang po yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta, ayan, yung outcome at the end of the day, wala po sa mga barahang ito. Susubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Huwag kayong sumuko. Patuloy na maniwala na merong resulta. At the end of the day, nasa inyo yan. Okay, maging klaro lang din kayo sa nais niyo pang patunguhan or kung anong nais niyo pang makamit, yan ay hindi imposible para sa inyo. I-claim natin, okay, na meron kayong aanihin. Merong magandang posibilidad ang parating para sa inyong buhay, karera, pera, relasyon, andito na lahat. Solid yung pundasyon na ating nakikita. Ito yung umaangat na messages para sa inyo na merong hugot pa. Aquarius, mid-January 2025 para sa inyo. Hi Pisces, mid-January, mid-month of January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. May sahing gabay lamang po para sa mga Pisces. Mid-January, anong kailangan nyong marinig? Message. Sa mga taong ito na maaaring makapakinig, Pisces. Guidance, advice, mid-month of January. Anong kailangan nyong marinig? May sahing gabay po para sa kanila. Okay, cut natin ito. Enter 3. Live na live pa rin tayo sa YT. Pisces, kunin lang po natin yung pinaka-mensahe. Uy, the 3 of Swords ay narito. 9 of Pentacles na napakasipag. Queen of Pentacles, kunin pa natin. Ayan, gusto pang sumama. 9 and 9, 9 of Cups. Ace of Pentacles. Ayun naman. Bumawi. Guys, ito magkakaiba ang bawat isa. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, sun sign, Pisces, iba-iba ang bawat isa. Unahin ko na for some of you na merong ilang difficulty pa rin pagdating sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig, kita mo siya, merong puso. May 3 espada na nakasaksak dito. Pakita natin sa live. The 3 of Swords, hindi ito madali. This is something na isang proseso na kailangan yung pagdaanan, pagkatiwalaan, okay? Yung healing process, iba-iba tayo ng paraan kung paano tayo nagpapahilom ng ilang sugat ang puso. Ipasok natin itong nagdaang full moon po last January 13. It highlighted your 5th house of love life. Puso ang umaangat dito. Full moon guys, full moon is about endings. Endings for new beginnings. Ace of Pentacles, opportunity to begin again for something new. Fresh start. Why not? Merong magagandang possibility guys, pero again, iba-iba tayo ng paraan. Kung andito pa kayo sa healing process, hindi nyo kailangan magmadali. Damahin ang dapat damahin, pakiramdaman ang dapat pakiramdaman. Sabay sa proseso na ito, iiyak nyo yan kung kinakailangan. Okay? Pero huwag kayong ma-stuck dyan. 9 and 9, andito ang kasapatan, yung satisfaction, yung happiness, yung love na deserve nyo. Yes, something will end to make room for something new. May mga bago pa. Okay, for some of you yan na andito pa sa proseso ng pagpapahilom. Para sa ilan, na ito na, ready na ako muntial. Andito na yung pagkasapat, andito yung pagiging independent. Ready na ako na buksan ulit ang aking puso or talagang kusang aangat ang bagong pinto ng oportunidad. Andito, meron na akong nakikita. Yun na-mention ko na. Pagdating sa inyong mga pangarap pa,
Lalo pa sa buhay relasyon po, pagdating sa inyong romance, o yung matatawag niyong one and only true love, Ace of Pentacles. For some of you single at ready na to mingle, you might meet someone new. Opo. At dito, parang andyan yung spark, yung kilig, walang katamis-tamis, andito po. Lalo pa kung handa na kayo. At mapapahintulutan na ang sarili para sa mga bago or pagbabagong ito. It could be a surprise for some of you, or kung nandito na kayo sa isang relasyon, couples, attached, married, ano yan? 9 ang rating. Merong travel for some of you kahit sa simpleng pagpaplano. Mapapaangat nyo yung opportunity para dito sa higit nyong ikalalago sa inyong commitments. Ang ganda. Maganda po. Walang katamis-tamis. Or maybe, ano yan? Ito kasi nagdaang full moon guys. Napakalawak niyan sa 5th house. New beginnings. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero nag-highlight po dyan baka dito umangat ang growth, yung kahilingan, lalo pa kung ito na hinihintay ng ilan, matagal lang ipinagdarasal, matagal nyo nang itinataas sa Kanya, sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, 9, dito pumapasok ang inyong connection sa Kanya, your spiritual connection. Ano yan, Moonchild? 5th house, saan po pumapasok ang pregnancy, about children. Maaring merong growth, 9 of Pentacles. Maaring merong magbuntis. Kung hindi to mag-apply sa inyong Moonchild, paano na? Single ako. Huwag nating ipilit, okay? Maaring ito po ay, kung kayo mga single parent, the Queen of Pentacles ay narito. Diyan po pumapasok yun. Or kung kayo ay meron ng mga anak, maaring diyan kayo higit na maglaan ng prioridad, mid-January. Maaring magkaroon ng something special ganap, or maybe kailangan lang marinig to have that special connection kasama ang mga bata, or kung kayo mga single, kahit sa mga pamangkin nyo dyan, spend more quality time kasama sila, maaring makatulong, lalo pa kung meron kayong pinagdadaanan dito na hindi ganun kagaanan pagdating sa inyong mga relasyon. Diba totoo naman kapag nakapag-spend tayo ng time kasama ang kids, iba yung energy, parang na-energize. Umangat yung enerhiya na magsaya. Deserve mo ang maging masaya. Ito yung umaangat para sa inyo. Merong opportunity. Andito yung luck. Huwag kayong ma-stuck. Ito ang umaangat na messages mid-month of January 2025 para sa inyo, Pisces.